Hello. Hello, what? Ito pakinggan natin yung yung conversation nila ni Maris Racal at ni Anthony Jennings. Ito yata yung lumalabas eh. Hindi naman masarap ang ginagawa ko ay hindi naman katirik mata. Gaunat gidang liig mga paa. Grabe. Opo. Ay, kaya nga lumakas ako eh. Kulang pa nga eh. Punuin ko yung tangki mo. Grabe. Teka, Dapat nagdala ka pa ng pulbo eh. May pulbo naman ako nung time na yun eh. ito ba yun? Nagpulbo. Himod-himudin ko pa sana ay. Himod-himudin ko pa sana. Hindi ka nagpulbo. Basta pag umuwi ka dito. Nakapati daw ako. Pero ang sarap. Hindi ko makalimutan. Bakit ko ba mahalo? Nung unang labas, ano pakiramdam mo? Awas-awas no? Oo. Ramdam mo? Kalat sa banig ay. Marami na namang buko itong Ano tak. Natandaan mo din talaga ako eh. Grabe. Teka, mali yata yung conversation na yun, mga ka-plastic. Teka, mali pala. Bago natin pagsimulan, mga ka-plastic, mga magandang tayo. Hirap talaga magmahal ng syota ng iba. Hirap talaga. Di mo mabisita kahit na okay sa kanya. Mahirap, oh, mahirap talaga maghanap na lang kaya ng iba. Oo. Kapag aking nakita ang kanyang mga mata, nawawala ang aking pagkasmaya. Sige lang, subot lang, oh, bahala na kung magkapistuhan pa. Yeah! Ayan mo ang number sa telepono. Bigay ang tunay na pangalan mo. Nako, patay tayo dun. Mahirap talaga magmahal ng iba. Sakit na ulo Ang sakit talaga sa ulo yan. sabihin nila, iwan sa'yo. Hirap talaga, ano? Hirap talaga magmahal ng short na iba. Di mo mabisita kahit na okay sa kanya. Mahirap, oh, mahirap talaga maghanap na lang kaya ng iba. Mahirap, humanap ng iba. Oh, sakit ang ulo, maniwala ka. Ngunit kahit ano pang sabihin nila, iwanan sa'yo di ko magagawa. Iwanan talaga. Ganyan talaga. Yung magagawa! Yo! Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. Ito, babasahin lang natin yung mainit-init pang viral expose ni Jam Villanueva na inilabas ang screenshot ng kanyang ex-boyfriend na si Anthony Jennings, mga ka-plastic. So, ito, nilabas nila yung mga kanilang saloobin about dito, mga ka-plastic. Mahirap kasi talaga kapag ang isang tao ay nag-upgrade sa buhay, mga ka-plastic. Kapag ikaw ay dating isang ordinaryong tao lang at naging suddenly, bigla kang naging celebrity, yung mga dati mong sumuporta sa'yo, even yung girlfriend mo, ay kayang-kaya mong iwanan, mga ka-plastic. So, sobrang nakakalungkot na marami talagang ganun ang gumagawa. Na kailangan ba talaga na kapag ikaw ay naging artista na, ay magbabago ka na rin ng girlfriend o boyfriend, mga ka-plastic. Even si Wamos Cruz, mga ka-plastic, dati siyang may karelasyon na babae, na may anak na nga sila eh. Yun yung mga panahong hindi pa siya sikat na social media influencer. Ngayon, naging sikat na siya, social media influencer na siya, ay bigla siyang naghanap ng bagong mapapangasawa, which is si pangalan na? Abigail ba yun? Abigail, na vlogger din.
may tsura. Maganda kasi, kaya yun ang pinakasalan niya. At yun ang napangasawa niya at nagkaanak din siya doon. So, yun po yung mga bravely revealed ni Jamela about dito kay Anthony at kay Maris Racal na in-expose niya ngayon sa social media. Kagabi lang ito nangyari Kagabi lang niya ito ipinost. So, sa una, may tiwala si Janela Villanueva sa kanyang boyfriend dahil part lang naman daw ng trabaho. Itong ginagawa ni Anthony para sa lock-in taping o sa mga shootings nila sa iba't ibang lugar, mga ka-plastic. So, nandito na yung mga conversation ng dalawa. It started with this last night before their brand launch. Were already staying sa hotel na paggaganapan ng launch, and this was their conversation. So, madali lang naman kasing mag-conversation without video call, audio call, o ano man. At sa hotel pa nangyayari yon. So, maraming pwedeng gawin ng isang tao na kapag may kasama ng babae. So, nakalagay dito, gusto mo pa ha? The next step na. May mga mga maikling salita pero may mga laman yan na can we delete message screenshot? What? Yeah. Okay. Opo, delete natin to. But gets more, ha? Mamo. Ayan. Mamo gets more, ha? Tapos, sure. Yes. Tapos, yun. Yung nakasulat pa mga hindi ko na masyado maintindihan. Then, eto. I call Anthony Michael pala cause we were together naman before pa siya maging artista. Baka makonfuse kayo kung sino si Michael. Ano yan? Bakit? Sumagot ka, umiyak pa din ako. Kailangan ko lang ng lakasan. Bakit umiyak? Malamang mahirap, mahal kita, tapos kailangan mong gawin to para nakapagpako sa pader. Yan. This was conversation I had with Anthony that same night. He was telling me that had to do it forward. I'm not sure if you're familiar with method acting, kasi dito na umaandar yung siyempre, pag artista na isang tao, madali na magpanggap na sympathize Yung sympathize kasi, kayang-kayang gawin ng isang tao yan kapag master mo ng emotions. Pwedeng sabihin mo na mahal mo yung ex mo, pero deep inside, hindi na talaga. Nawawala na yung interest mo sa kanya. Diba? Napakapangit. Diba? And then, ito na, after that day, that continue talking to each other during those times. I just left it there because then nagtitiwala ako sa kanya. So, martir tong si Jamela, mga ka-plastic. Nagtitiwala pa rin siya kahit may mga a lot of histories sa kanilang phone messaging, sa phone history. Diba? Mga message calls, video calls, may mga video calls, may mga message, mga ka-plastic. Talagang nagtitiwala pa rin yung martir natin si Jamela Villanueva, mga ka-plastic. Talagang umaasa pa rin siya na magiging maayos ang lahat. Kahit naharap-harapan siyang tinatarantado ni Anthony Jennings, mga ka-plastic. So, ito. These are some their conversation. Minsan nasa set sila niyan sa working. Mo nasa working na, nagko-conversation pa sila. Hindi naman sila mag-usap. Siguro bawal. Baka may makakita. Diba? Lalo na kung hindi pwede, di ba? Mga bagay na gano'n, di ba? Sila lang ay nag-uusap via messenger, mga classic. So, may malabo. Kaya, sabi nga dito, on the way, tara. Okay, stay, tapusin ko lang to. 6 a.m. tayo bukas. Come. Papunta na. That was so hot. Oh, it was so hot. That you what you got. It was, ay nga ka na. Tapos sabi dito, sa next smoke, then pop. Ay, shit. Yes, please. Padala mo na pills sa uli ko bukas. Really wanna smoke tonight. Wow. Really wanna smoke tonight. Tapos meron pang mga yan.
Yes, ito naman yung this happened last week on July while they filming their own movie. Sabi dito, babasahin natin. Shoot, ha ha ha. Parang trailer ng ano, ha ha ha. Siya nga nun, makulit lahat eh. Ha 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 ha. Ang ganun, daming ha 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 ha. Or teaser. Marami lang yung sahig. Ano kaya yun? Tanga. Ha ha ha. Yeah. Okay lang ba? Yeah. Happy naman. Tapos, yeah, happy naman. Masaya yun. You're sexy in a person. Yes. Hey, sexy in the person, mga ka-plastic. Haha, tiga ba? Okay ba yun? Yeah, sexy. Trust. Good night, Marie. Pahingi. Bukas sabihan kita pagtuloy. Okay. Good night, Anthony. Wish this night was longer. Sana nga, miss. Ayan, masakit pa sa breakup to, mga ka-plastic. Sana, Maris, bitin. Ang alin? Bitin, ang alin. Well, let us not force it. Perfect timing will come. Ano kayang timing yun, mga ka-plastic? Yeah, but gets ko na. And mas magiging perfect yun. Mas masaya nga. Exactly. But I like being held by you. Sarap. Wow, ang alin. Masarap. Thank you. Sarap ng biyahe pa. Yun naman pala. Sarap ng biyahe pala. Sarap but I'll touch myself lang. Oh, shit. Ha ha ha. Pahinga mo na yan. Diba? Then sabay picture niya na mga ka-plastic picture niya yan. Tapos ito naman yung August 15, another taping day around 8 p.m. I asked him kung nasa na siya at kung nakauwi na ba siya. The next day, I learned that he lied to me. Siyempre, yan yung mga araw na yon na tinatabangan na si Anthony sa kanyang jowa na si Janela. Na halos siya na lang po yung nagsasabi ng love. Pero itong si Anthony ay parang wala ng interest sa ex-girlfriend niya. Kasi ang mga sagot niya dito is, di ko na kaya, tulog na ako. O si ko na, tulog na. O di ko na kaya, love, please, hayaan mo na ako, kailangan ko lang ng tulog, ng pass out na ako. O, diba? Tawa-tawa pa siya. Tapos sabi pa nga dito niya, paano di kaya, hala, nakauwi ka na ba? Or taping pa? Good night, kauwi na. Diba? Tapos ito naman yung mga next conversation nila ni Maris. You forgot your sweater. Okay lang, dyan muna sa'yo. Nakatulog ka na ba? Oo, ikaw. Okay, chat mo, good night. Tapos sumunod na sarap ng lambing. Lambing? May question mark. Yes, kagabi. Sa car, kahit sa bahay. Uy! Meron bang car? Meron pa sa bahay. Talagang wantusawa yung himuran. Oo nga papunta ulit ako. Yung amoy ng sweater mo. Yung amoy ng sweater mo. Mga ka-plastic. Sa'yo muna yan. Hihihihi. Ha. Kaso di ko makita gabi Kanina ko pa yung yakap. Bingo made ka na naman. Explain. Na-miss ng dogs yung amo nila or someone. Niyayakap nila yung mga clothes. Baga, nagbigay pa ng trivia, mga ka-plastic. Na kapag ang mga aso ay namimiss nila ang kanilang amo, ay kailangan nilang niyayakap daw kuno yung mga gamit ng amo niya and then inaamoy-amoy niya ito. So, nag-iinaso na pala to si Anthony, mga ka-plastic. Masaya ka ba kagabi? Sobra. Sana ikaw din. Happy ka naman. I'm sad na naubos ko na yung amoy na naiwan mo sa sweater. Amoy. Okay lang yan. Mas call pa later. Shit. Amoy na ubos.
He was Palawan on locking taping from last week, August 1st week at December, September. These Palawan days are calmer and okay kasi would call me and update for me every day. He was happy to call him na nakikita ko na nag-enjoy naman siya talaga sa trabaho. Mga ka-plastic, talaga mag-enjoy yan. At daw nag-update si Anthony, mga ka-plastic, para daw, siyempre, kahit naman sino, makakayang mag-update eh. Ano lang naman na 5 minuto ka lang mag-update sa girlfriend mo, mga ka-plastic. At sabihin mo lang yung mga nangyayari sa'yo na, saya ako together with my co-workers at the locking taping. Enjoy sa kanilang locking taping. What the fuck? Hindi naman natin pwedeng husgahan. Dahil si Jamela nga, hindi pa rin nagtududa kahit lantaran na siyang ginagago. And then may mga conversation pa sila after the Palawan, few days lang yung rest nila. Then they went straight to the Italy na. They even helped him pack his baggage. Okay naman kami nung Italy cause na nagko-call and update pa din siya. Before he came back from the Italy, may moment pa nga na nag-iyakan pa kami sa video call. This is where we trying to figure out what was really going on. And I told him that I've been sick for 2 weeks. Nagpa-plastikan pa rin silang dalawa. Nag-iiyakan. Kaya naman ng artistang si Anthony yan na magpanggap na umiiyak at sinisimpatize niya ang emotions ng kanyang ex-girlfriend, mga ka-plastic. The photo on the right was taken on September 23. Kakauwi lang niya from Italy and sinamahan niya agad ako magpa-MRI. Then the photo says smiling was taken on September 25 when I was still staying at this condo, taking care of him after his trip. We were taking things about truth, but we had broken up yet. He kept reassuring me that everything was okay between us and that he was just focused on doing work. Yan. Baga, nag-MRI na po itong si Jamela. So, ibig sabihin, pag nagpa-MRI, buntis po yata yun. Hindi ko lang alam kung buntis o something, may mga sakit itong si Jamela, mga kaplastika. Then, ito na po. May mga conversation din. Dito na siya hinala, mga ka-plastic, sa mga next photos niya. I didn't buy suspicious which nagatungan pa when I saw her birthday post. I checked his phone while he was sleeping and saw that he might be separated at the airport. They had texted each other saying how much they would miss each other. Sa akin, pauwi nun si Anthony from Italy. Sakit to na. Magkasama kayo ng ex mo, tapos meron pa siyang kinakamusta at namimiss nila ang isa't isa, mga ka-plastic. So, nakakainis yun. At nakakapag-down ng confidence, mga ka-plastic. So, yun. The next photo on the right was taken of September 24. Nagpa-MRI ako noong 23, di ba? Tapos, that's when I was shocked to see that that's about me. Yun. Okay. This is the time na nagsumabog na ang news about the birthday post and they told me this. Love, ito na yung mga sobrang dami kasi. Ito, sabi kasi inutosan kasi siya ni Anthony Jennings na i-private yung kanyang social media account ni Jamela dahil daw nai-issue na siya about dun sa birthday issue niya. So, bakit mo utusan yung ex-girlfriend mo, mga ka-plastic, na dapat si Marisra ka lang inutusan mo mag-private o kaya manahimik, di ba? When the shocking issue about your birthday, mga ka-plastic, di ba? Bakit mo utusan yung ex-girlfriend mo? Tapos, ang sagot ni ex-girlfriend na love, that would make me look stupid. Utos ni Maris yan. Love, hindi mo naiintindihan eh. Stop na kami, basta keep nyo na lang yan kasi naka-private ka naman dati. Baga, nagdahilan na lang siya. At then, talagang pinaninindigan niya. Sige, kausapin pa kita mamaya. Sige. Yung results mo.
Then, ito na. They was September 28, diba, they told me they were going to stop things na between them as long as I made my account private and I stay quiet. Diba? Sinunod naman niya yung mga pag-utos ni Anthony na i-private yung account ni Jamela. Pero unfortunately, parang ang lumalabas dito ay siya yung nagmumukhang tanga at parang panakip butas din. Sabi nga dito is, but even then, they still couldn't resist each other. Ibig sabihin, hindi nila tinanggal o inavoid ang relationship nila Maris, mga ka-plastic. So, talagang ina-assured niya na siya ay ginawang dahilan para hindi makasira ng relationship nila when na pumuputok yung issue na sila ay maging sila ni Maris Racalet at Anthony. Ito yung mga iba pang combo, sobrang haba na kasi ng aking video. And then may mga pictures pa na lumalabas dito, mga ka-plastic. So nakakalungkot isipin na tama lang talaga ang ginawa ni Rico Blanco na i-ended na ang relationship nilang dalawa, mga ka-plastic. Dahil sobrang nakaka-disappointed na may mga tao talagang hindi kontento sa isang relationship. So sabi dito sa quotes ng isang post, mga ka-plastic, a true gentleman's silence with even hurts of betrayal reflects maturity, self-control, and strength. It's not about suppressing emotion, but about making a conscious choice not to react impulsively or it with anger instead. He takes time to reflect and handles the situations with dignity and grace. So, pinakita lang ni Rico Blanco ang pagiging maturity age niya na hindi siya lumi-response o nagre-react sa mga nangyayari niya ng mga panahong sila ay nag-break out. So, ganun talaga kapag tayo may mga edad na, mga ka-plastic, hindi na tayo seryosohin ng mga mas bata pa sa atin. Lalo na yan, si Maris Racal ay napakamurang edad pa niyan. Siguro mga nagre-range pa lang sa 22 years old. Kaya hindi pa niya nare-realize ang tunay na realidad ng relationship. Kaya nagkakaroon ng problema. Balang araw, magkakaroon ng problema din si Maris Racal at wala nang seryoso sa kanya, mga ka-plastic. So hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Stu, nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up, mga ka-plastic? And this is Cambid commentary video ng video live stream. Signing up. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, i-subscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po, mga ka-plastic.